Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman round number 6 ang nakaharap ni Wesley ay ang kaniyang kontrapelo na sinasabi nila palagi ang semplang kapag nakakaharap si MBL. Pero this time, baka mabago. Tingnan natin. Sa end part ng video, update ko po sa inyo ang standing after day 2. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, C5 si MBL, matapang, nag-Sicilian. Open Sicilian, at pinasok ang legendary Najdorf variation. Bishop C4, nagsosin. Naku, paborito ni Fischer ito. E6, Bishop E3. Yun. Yan ang medyo interesting line kasi dito ang palagi ang ginagawa, Bishop B3, umaatras lang. Pero, nag-Bishop E3, B5, Bishop B3, Bishop E7, develop, nag-A3 para maiwasan ang paparating na B4 at mahatawan ng knight takes E4. Pero dito may tanong tayo na maaga. Baka maisip nyo, Coach, ba't hindi nag-B4? Yung pawn sa E4 makukuha. Magda knight A4 kasi. At kapag nag-knight takes E4, di lamang ng isang pawn, magda knight takes E6. Yan po ang kargahan pag sosin Sicilian. Kaya paborito ni Bobby Fischer ito Ngayon, sa continuation, Bishop takes, Bishop D5. Ayun, may double. Tapos sa continuation, knight D7, Bishop takes knight. Mababawi din naman pala. Plus, pangit ang pawn structure ng black. Okay? Kasi dito pag kinapture, ganun pa rin Double pa rin naman timplado ang linya na yan, kaya hindi pwedeng magalaw ang pawn sa E4. Okay, Bishop E7, pero dito, nag-A3 na. Iba na yan, naka-Bishop E7 So, nag-A3 muna si Wesley, castle, at nag-Queen E2. Kapag ganyan, nagbabadyang magkakasel sa queen side Bishop B7, tineret ang pawn. Nag-F3 muna, depensa. Knight BD7, develop. G4. Pinaramdaman kagad ni Wesley na bobomba siya sa king side. Nag-Rook C8 at yan ang lumalabas na bagong tira sa posisyon na ito. Dahil ang palagi ang ginagawa dito, people's choice move, Knight C5. Yan lagi ang ginagawa. Tapos magbi-Bishop A2 and saka pa lang mag-Rook C8. Ayan. Pero dito tayo sa bago. Nag-G5, Knight H5, F4. Ayun, tineret ang Knight. Expected siguro ni Wesley mag-G6 pero nahatawan kaagad ng maagang good move. Knight takes F4, sacrifice. May ganyan na pala. Bishop takes E5. Meron pa rin namang double. Yun nga lang, ang medyo nakakailang dito, weak din ang pawn sa G5 ni Wesley. At nag-Knight E6 pumasok, markadong bad move pa rin. Dapat daw ang tira, H4, pagtibayin na lang ang pawn sa G5. Tapos kakapturein ang Knight, Knight D5. Ayan, mas okay sa puti, no? Okay lang sa evaluation bar, slightly better ang black. Pero, nag-Knight E6 si Wesley, F takes E6, Bishop takes, checking H8, at nag-Bishop D2. Nako, bad move. Dapat daw, Bishop E3 lang. Continuation, Bishop takes G5. Okay, slightly better for black. Pero, nag-Bishop D2, binalagbagan dito ni MBL. Rook takes knight. Talagang pag si Wesley, binabalagbagan niya ng tira. Pero bad move yung balagbag na yan. Dapat daw, capturing na lang ng simple. Bishop takes G5. Okay, pero balik tayo. Rook takes knight, Bishop takes C3, Bishop takes G5. Ang gustong mangyari dito ni MVL, yung king ni Wesley ay manatili sa gitna para hindi makatago. Yan ang kapalit ng mga binitawan ni MVL. Kumapture na kasi magna knight C5 na yan Malakas yan. So kinapture na yung knight, capture, at nag-Rook F1. So sa side naman ni Wesley, hanggat maaari, maipalit niya ng maipalit para maramdaman niya ang lamang niya sa material na usapan. Pero umiwas naman si MBL. Rook C8, iwas na. Nagbabadya later on ng Rook C4, mga ganong pressure. Pero syempre, dapat bantayan pa rin ang back rank. Nag-Queen F3, denoble. Para may Queen F8, sacrifice doon hanggang sa mamatchas ang black. Pero bad move pa rin. Dapat daw, Rook D1. Labas na pala ang tore. Okay? Pero balik tayo sa Queen F3. Nag-H6, good move by MVL. Pasingaw. Para pag tsumik,
Walang bisa, kakapturin lang din king h7. Nag-bishop d2. Oh, talagang hanap ng palit-palit. Bishop h4 check, good move. Iwas naman sa palit-palit. King d1, queen c6, double attack. Obligadong depensahan ang c2 at bumigay na nga ang pawn sa e4. Takes. Quality down si MBL pero tingnan nyo po kung gaano ka-solid ang pawn structure sa sentro at kung gaano katutulis ang bishop pair. Yan ang masakit. c3, umiwas muna sa threat at nag-bishop d3, threat sa torre, rook f3, e4. Ayun, mukhang matibay naman. Depensa na may atake pa pero bad move ang binigay. Dapat daw bishop g6. May pangsibat doon pag di nakita. Ayun. e4, rook h3, bishop f2. Mukhang pasugod pero bad move. Dapat daw bishop f6. Okay? Yan po ang accurate. Pero nag-bishop f2, bishop e3, good move. Nakahanap ng timing dito si Wesley na mawala ang bishop na yan. Kinapture, rook f8. But still, slightly better for black. Kasi yung torre sa a1 ni Wesley, di pa rin makaporma eh. Hawak pa ni MBL ang malakas na f-file. Nag-a4 para makabasag-basag na. Rook f1 check, may pangharang naman. And tumempo, rook f2 to control the very strong second rank. Capture, h4, kumapture sa b2. Nakahiga ang king at mga torre ni Wesley. Rook a8 check, king h7, rook d8. Ayan, para makabawi-bawi naman. King g6, good move. Samantalahing maka-activate, malapitan ang weak pawn. At nag-rook d7, g6. Niligtas muna ang pawn pero bad move pa rin. Dapat daw rook g2, depensa, saka pag-isipang pingasin ang pawn sa h4. Pero, nag-g6, rook d6. Ayun, na-miss ni Wesley ang tirang rook d5 check. Pag kinapture, may rook h1 check. Makakagulo pala ng mga check-check. King g4. Then rook takes h6. Equal ang evaluation bar. So, may mga likot-likot pa yan na puproblemahin ni MVL sa position na yan. Pero, balik tayo sa rook d6, rook g2, rook h1, dinipensahan din ang pawn, at nag-bishop c4. Good move. Iwas muna sa threat para maitulak ang pawn e3. Nako, yan ang masakit na paparating. Yung strong pass po na yan. Rook e1. Inagapan at threat na rin at the same time. Rook g4. Depensa. Rook d4 para makabawi-bawi sa e4. King takes h4. Ayun. Na-excite si MBL na pabagsakin ang pawn. Siguro sa isip niya, pass po na yan, dalawa. Pero, mas maganda raw bishop d3. Depensahan muna para solid na makuha ang pawn sa h4. Sayang din yan, lamang tiyan din yung pawn na yan, ika nga. Pero kinapture, rook e takes e4, takes, king g3, at nag-rook e7, yun lang. Sa ganitong kaikling oras na ni Wesley, medyo mahirap na pong kapain, pero equal pala ito. Kung makikita ang tamang idea, tamang position, rook e1. Kailangan makita yan eh. Na halimbawa, yung para may check no? Halimbawa, ang gawin dito ay king f2 para walang check sa g1, magki-king d2. Yan, pero konti lang lamang ng black eh. h5, rook e4. Pag nag-g5 kasi may ganun eh. Ayan, medyo pa rin, ang hirap nito sa puti mga kamatsas. Sa computer, baka makakulit-kulit pa yan, pero mahirap sa human side. Ginawa ni Wesley, balik tayo, rook e7, nag-h5, rook g7, threat ang pawn, bad move. Dapat daw, king e1. Lapit ang king, mas maganda. Pero, rook g7, bishop d3, dinipensahan, king d2, bishop f5, rook b7, hinayaan na ni MBL, binigay na capture, h3, rook e5, h2, resign na naman si Wesley. Talagang pag si MBL talaga, ang kaharap niya, talagang laging ganito. Ang madalas, napapansin ko, talagang tinatamaan talaga siya. Ay, grabe. Ang hirap ng posisyon niya lagi kay MBL. Hindi siya mabigyan ng swabbing komportable. Laging may mga ganyang islambang na nangyayari. Pambihirang MBL ito. Okay, silipin natin ang standing after day 2.
Sino na ba ang leading ngayon? Ray Robson, 8 points. Aba, matindi. MVL, Anish Giri, 7 points hanggang kay Liam. Ferrugia, Caruana, 6 points. Nepo, Sevian, Shong, Wesley. Ayan po ang pagkakasunod-sunod. Medyo kahulihan si Wesley ngayon. So, kailangan makabawi sa day 3. Harurot para sabayan ang matinding performance sa Blitz. Malaki pa tsansa ni Wesley. Okay, yan po mga kamatsas. At abangan natin ang day 3. Round number 7, 8, 9, 4, the last day ng kanilang rapid section. Yan po ang ating aalamin. Maraming salamat po. Sana natuto kayo na update dito sa malakasang pangdaigdigang St. Louis Rapid and Blitz Tournament. Okay, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.